Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. May nagbabago. May kakaibang pakiramdam sa mundo ngayon. Hindi ito lindol. Hindi ito sigaw. Hindi ito kaguluhan. Sa halip, katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito simpleng kawalan ng ingay. Ito ay parang paghinto. Parang may naghihintay. At ang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng katahimikang ito? Sanay tayo sa ingay. Balita. Trending issue. Opinion. Reklamo. Sigawan sa social media. Pero napansin mo ba? Kahit mainay ang mundo, parang may tahimik sa ilalim nito. Parang may pagod. Parang may huminto sa loob ng tao. Maraming tao ang pagod. Pagod sa argumento. Pagod sa politika. Pagod sa drama. Pagod sa pakikipaglaban. At kapag ang tao ay napagod na sa pakikipaglaban, may dalawang mangyayari. Magtatago siya sa ingay. O mananahimik siya. Marahil ang katahimikan ngayon ay pagod ng kaluluwa. Ang mga lungsod ay puno pa rin ng ilaw. May trapiko pa rin. May negosyo pa rin. Pero may kakaiba. Parang may nawawalang sigla. Parang may kulang na hindi maipaliwanag. Hindi ito nakikita sa mata. Ramdam ito sa pakiramdam. Parang ang mundo ay huminga ng malalim. At hindi pa muling humihinga ng buo. May mga panahon sa kasaysayan na maingay. May revolusyon. May digmaan. May malalakas na sigaw. Pero may mga panahon din na tahimik. At kadalasan, ang katahimikan ang nauuna. Bago ang malaking pagbabago. Bago ang pagsabog. May paghinto. Bago ang ulan. May mabigat na ulap. Marahil ang katahimikan ay hindi sa labas. Marahil ito ay nasa loob. Mas maraming tao ang nag-isip. Mas maraming nagmumuni. Mas maraming tahimik na nagtatanong. Saan papunta ang mundo? Saan papunta ang buhay ko? May direksyon pa ba? Kapag ang mga tanong ay lumalalim, ang ingay ay kusang humihina. Sa mahabang panahon, maraming bagay ang tila matibay. Sistema, ekonomiya, reputasyon, imahe. Pero nang masubok ang mundo, marami ang nabasag. At kapag nabasag ang ilusyon, may sandaling tahimik. Tahimik dahil nagpoproseso. Tahimik dahil nag-iisip. Tahimik dahil hindi sigurado. May takot na sumisigaw. Pero may takot na tahimik. Ito ang takot na hindi mo ipinapakita. Hindi mo ipopost. Hindi mo sasabihin. Ito ang takot na nasa gabi. Nasa pag-iisa. Nasa katahimikan. At kapag mas marami ang may ganitong uri ng takot, ang mundo ay tila bumabagal. Mas mabilis ang internet. Mas advanced ang AI. Mas marami ang impormasyon. Pero may mga tanong na hindi kayang sagutin ng search engine. Bakit ako nalulungkot kahit kompleto ang lahat? Bakit parang may kulang? Ano ang tunay na layunin? Kapag ang teknolohiya ay hindi sapat, ang tao ay mananahimik. May katahimikan na payapa. May katahimikan na mabigat. Kapag ang hangin ay tahimik bago ang bagyo, may pakiramdam kang may darating. Hindi mo alam kung ano. Pero alam mong may pagbabago. Ang katahimikan ngayon. Babala ba ito? O paghahanda? Mas maraming tao ang nagde-deactivate. Mas maraming nagpapahinga sa social media. Mas maraming gustong magpahinga sa balita. Hindi ito simpleng pagod. Ito ay paghahanap ng katahimikan. At kapag ang tao ay kusang naghahanap ng tahimik na espasyo, may mas malalim na dahilan. May katahimikan na parang paggising. Parang kapag madaling araw. Bago pa sumikat ang araw. Tahimik ang paligid. Walang galaw. Pero may pakiramdam ng simula. Maaaring ang katahimikan ngayon ay hindi wakas. Ito ay pagitan. Hindi lahat ng pagbabago ay dramatic.
Minsan, ito ay tahimik. Isang taong tumigil sa masamang bisyo. Isang pusong natutong magpatawad. Isang pamilya na muling nag-usap. Walang headline. Walang spotlight. Pero may nangyayari. May mga sandali sa kasaysayan na kailangan ng pagmuni. Hindi para tumakas. Hindi para matakot. Kundi para mag-isip. Kapag ang mundo ay masyadong mabilis, minsan kailangan nitong huminto. At ang paghinto na yon ay hindi aksidente. Ano kung ang katahimikan ay paanyaya? Paanyaya na bumagal. Paanyaya na makinig. Paanyaya na magbalik sa mas mahalaga. Marahil ang mundo ay hindi basta tahimik. Marahil ito ay nakikinig. Sa maraming kwento, ang Diyos ay hindi laging nasa lindol. Hindi laging nasa apoy. Minsan, siya ay nasa mahinang bulong. Kung may katahimikan sa mundo ngayon, baka ito ang sandaling maririnig ang bulong. Pero maririnig mo lang ito kung handa kang manahimik din. Ang katahimikan ay hindi laging wakas. Minsan ito ay paghahanda. Bago ang bagong kabanata. May pahina na walang sulat. Bago ang bagong direksyon. May sandaling walang galaw. Maaaring ang mundo ay nasa pagitan. Ang mas mahalagang tanong ay hindi lang global. Ito ay personal. Tahimik ba ang puso mo ngayon? May mga tanong ka bang hindi mo masagot? May pakiramdam ka bang may paparating? Minsan ang mundo ay sumasalamin. Sa loob ng tao. Kapag tahimik ang paligid, mas malinaw ang sarili mong tinig. Ano ang pipiliin mo sa katahimikan? Takot? Pag-aalala? O pagninilay? Ang katahimikan ay neutral. Ikaw ang magbibigay ng kahulugan. Ang katahimikan na bumabalot sa mundo ngayon ay maaaring maraming bagay. Pagod, babala, paghahanda, paanyaya. Maaaring ito ay tanda ng paglipat ng panahon. Maaaring ito ay simula ng mas malalim na paggising. Maaaring ito ay pagkakataon. Hindi lahat ng mahalaga ay maingay. Minsan ang pinakamahalagang sandali ay tahimik. At sa katahimikang ito, may isang tanong na dapat mong sagutin. Kapag nagsimulang magsalita muli ang mundo, handa ka na ba? O mas mahalaga pa, habang tahimik pa, makikinig ka ba? Huwag hayaang lumipas ang katahimikan nang hindi mo naririnig ang mensahe nito. I-click ang like kung ramdam mo ang aral na ito. Mag-comment, handa akong makinig at magbago at ibahagi ang iyong pananaw sa katahimikan. Share sa kaibigan o pamilya para sila rin ay mapukaw sa kahalagahan ng katahimikan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na gabay at inspirasyon mula sa Biblia.